Malamang karamihan sa inyo ay marami ng napanood na review about sa PLDT Boost Even R281 at masasabi ko na napakaganda ng performance ng router na ito dahil since pandemic ko pa ito ginagamit. Pero alam mo ba na may mga feature ito na akmang-akma kung gagamitan mo ito ng third-party router? Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay ibabahagi ko sa inyo kung bakit nga ba perfect with third-party router ang PLDT R281 Home Prepaid Wi-Fi. Disclaimer lang, ang ating video ay hindi sponsored at ang performance nito ay nakadepende sa inyong connection at layo sa cell tower. So gaya ng sabi ko kanina, since pandemic pa talaga itong router ko at wala akong modification na ginawa dito katulad ng pag-open line, so talagang stock lahat ng settings nito at firmware. At since Metro Manila area ako located, mas maraming fiber offers sa aming area at di hamak na may mas murang monthly payment kumpara sa mga promo ng mga home prepaid routers. Kaya naman naisipan ko itong gawing backup internet connection. Kaya ko naman nagustuhan ito ay unang-una dahil sa bridge mode nito. At para sa mga hindi nakakaalam, ang bridge mode sa madaling salita ay ginagawa mo na lamang modem ang inyong prepaid home router, so meaning ito ay nagiging source na lamang ng inyong internet connection at nadi-disable yung router side niya na nagdi-distribute ng internet connection sa lahat ng inyong connected devices. So meaning, hindi mo na kailangan ang Wi-Fi broadcast at madaming LAN ports ng home prepaid router dahil ito ay nagiging tulay na lamang ng inyong internet connection. Sa mga sumusubaybay sa ating channel, di po kaila sa inyo na talagang mahilig ako sa mga third-party router dahil na rin sa mas marami itong features na hindi kayang i-offer ng mga home prepaid at ISP provided routers. Ang third-party router naman ay ang mga router na hindi provided ng ating ISP or internet service provider. So yung mga common brands ng third-party router ay ang TP-Link, Asus, Mercusys, Tenda, D-Link at iba pa. At dahil sa bridge mode at paggamit ng third-party router, lahat ng feature na madalas wala sa mga home prepaid Wi-Fi ay magagamit mo na katulad ng mas magandang quality of service, parental controls, traffic analyzer, Wi-Fi mesh networking, beamforming, mas magandang hardware, internet security, at iba pa. At sa paraang ito, mas napapalakas at na-enhance ko ang aking internet connection para sa lahat ng tao na connected sa aking network at nai-eliminate din yung double NAT issue. So paano ko naman ito ginagamit na backup internet? Currently, yung aking router na ginagamit sa pang-araw-araw at meron din po tayong video na ginawa tungkol dito sa ating channel ay ang Asus AC68U na may failover mode. Sa failover mode, tuwing mawawala or magda-down ang aking main internet na Skyfiber, automatic na lilipat ang internet connection ko sa PLDT Home Wi-Fi na aking internet backup. Para gawin ito, magla-login ka lang sa web UI ng third-party router at iseset mo under 1 at i-delegate mo yung isa sa mga LAN ports mo para maging secondary 1 and then pipiliin mo yung failover. In this way, mga ka-enthusiast, maiiwasan yung downtime at always kaming may internet sa bahay. At syempre, once bumalik na ulit yung primary internet connection ko which is yung Skyfiber, ay automatic din itong babalik or magsi-switch back sa primary internet. Para ma-activate ang bridge mode ng PLDT R281, accessin nyo lang yung web UI nito through 192.168.1.1. Then once nakalagin na kayo, punta lang kayo sa router tab at i-click ang bridge mode under advanced settings, then select enable sa dropdown, and then press save. Pero bago ko to ginagawa, usually dinidisable ko muna yung Wi-Fi broadcast ng PLDT R281 para yung sa third-party router lang yung masasagap ko. Sunod kong nagustuhan ay dahil meron itong carrier aggregation. So yung carrier aggregation ay isang technique sa cellular technology kung saan pinagsasama ang dalawa o marami pang radio frequency bands para mas mabilis ang pag-transfer ng data. In short, ito ay nagpapabilis ng internet speed at sa aking experience, mas mabilis itong router na ito kumpara sa ibang 4G LTE router na walang carrier aggregation. So sa mga nagtataka, bakit hindi na lang yung 5G na prepaid home router na may carrier aggregation ang bilhin? Total di hamak na mas mabilis ito sa PLDT R281 na may 4G LTE lamang. Ang sagot ko dyan ay dahil may kamahalan po ang presyo ng mga 5G home router
or yung mga may straight out of the box open line unit na device. So bilang nagtitipid at since backup internet unit lang naman ang gamit ko dito, sobrang sulit na ng PLDT R281 dahil bukod sa mas mura ito sa 5G devices, ay may carrier aggregation feature pa ito. Lastly, capable din siyang kabitan ng external antenna para sa mas malakas na pagsagap ng cellular signal. Since gagawin na lang natin siyang modem or internet source, napaka-importante nito lalo na kung mahina yung signal ng PLDT or smart sa inyong area. So combined ng carrier aggregation at lagyan mo pa ng malakas na antenna, ay sobrang ganda talaga nito pag sinama mo pa sa third-party router na merong bridge mode at mga features na gusto mo. So ayun yung mga rason kung bakit perfect with third-party router ang PLDT R281 Home Wi-Fi Prepaid Router. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.